Magsitayo na po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng Pasko. Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita, sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming
salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilugog mo mula sa luktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na espiritu, lalong-lalo na espiritu ng karunungan, upang anumang po aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw pong aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng pangapagamutan, patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusang nakagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kaisa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ama, aunitan ka po namin, awitin panlangit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Dadako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Coaching. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
Naway pag-ibig pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyong Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at mga makasalanan nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Parisiyo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito nakikisalimuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na, masaya niyang pasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupak kong nawawala. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matwid na hindi nangangailangan ng magsisi. O kaya, kung isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, magwawalisan ang bahay, at hanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupurihan namin ang Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, patuloy tayo na binibigyan ng Diyos. Basahin ko na lang ito sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na ganito rin ang anghel ng Diyos. Magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanan nagsisi. Naglalaman ng talinghaga sa Ebanghelyo sa araw na ito ng 3 mahalagang elemento: pagkawala, paghahanap, at pagsasaya. Ito yung ng pagkawala. Nawala ang tupa dahil sa kanyang likas na kahinaan, partikular na ang kalabuan ng kanyang mata
o pakikinig sa tinig ng hindi niya pastor. Nawala naman ang salaping tilak dahil sa posibleng kapabayaan ng nagmamay-ari nito. Yung tatlong elemento na ito, pagkawala, paghahanap, at pagsasaya, ito yung ng Ebanghelyo natin ngayon. So, yung pagkawala, yun yung kulang tayo sa pagsunod o pananalig o pananampalataya o nagkagawa tayo ng kapabayaan o kahinaan, diba? Yung tupang na nawala, yun dahil lang sa kahinaan o kalabuan, sabi nga, kahinaan sa mga salita ng Panginoon Panginoon. Si yun ay yun yung ibig sabihin, yung pagkawala. Yun yung nangyayari sa atin minsan nangyayari sa atin. Minsan nawawala o natatabangan o parang naglalaylo tayo sa pananalig o pananampalataya natin sa ating Panginoon. Nagkukulang tayo. Kaya minsan nawawala tayo, diba? Napupunta tayo sa mga hindi natin, minsan nangyayari ngayon mayroon mag-ano sa atin na yung nawala ng pastor na yun dahil lang sa kapabayaan o kahinaan. Dahil may isang nagano sa kanya na nagsabi na parang ibang sikta o parang gusto kang maano sa gawain natin ito. May nangumbida. Yun, sa pagsunod niyan yun, sa nangumbida sa kanya na hindi naman niya doon siya nawala dahil yun yung kahinaan niya. Madali siyang makuha, no? Madali siyang makuha ng mga taong gustong mangiligaw sa kanya. Kaya nawala. Yun yung ng pagkawala. Sa ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo imbis lalo natin palakasin ng ating mga pananalig, pananampalataya para sa ganun hindi mawawala yung ating pananalig, pananampalataya sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun pagka yun nakawala. So, pag yun ay nawala, minsan sa ating pag-aakay sa mga buhay na kaluluwa, minsan napanghihinaan tayo ng loob. So, yung panghihina ng loob na yun, doon nawawala yung magiging akay natin sa kapabayaan nun. Kaya hindi dapat tayo na makinig sa mga salita na parang mga ibig bang sumilo sa atin o hindi tayo dapat umanig sa mga taong ibig sumubok sa atin. Hindi tayo dapat masira sa ating pananalig sa mga salita ng mga taong gustong sumera sa atin. Dapat tayo, magpakatatag tayo sa mga salita ng ating Panginoon para di tayo mawala sa Kanya, hindi tayo malayo sa Kanya. Amen? Ayan, yan din. Siyempre, ganun din yung paghahanap, yung pangalawa na elemento ng Panginoon natin, paghahanap. Yun yung paghahanap yung minsan sa kapababayaan natin nawala rin. Ano rin to yung gintong pilak na wala doon sa babae. Dahil sa
kapababayaan din niya na wala rin sa kanya. Diba? Ganun naman talaga eh. Pag nagpabaya ka talaga, ano man sabihin mo na sa iyo na at nagpabaya ka. Kailangan magpatatag ka para sa ganun hindi ka malayo, hindi ka hindi. Sa paghahanap nga ito sa pangalawa na yung paghahanap. Maghanap ka, kailangan gumawa ka ng ano sa mga kapwa mo. Maghanap ka, sabi nga dito, marami tayong sabi nga, sa paghahanap. Maari tayong lumayo at magtago sa Diyos sa patuloy nating pagtakbo, papalayo sa Diyos. Maari tayong mapagod, subalit hindi titigil ang Diyos sa paghahanap sa atin hanggang hindi niya tayo matagpuan. Kung may pagkakataon man, para lang gusto na nating sumuko at tuluyan lumayo sa Diyos, hindi kailanman tayo susukuan ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi tayo at Panginoon, ano man ang paulit-ulit natin nagagawa na pagkukulang, pagkakasala sa Kanya. Diba? Minsan lumalayo na tayo sa Kanya. Nakakalimot na tayo sa Kanya. No? Sabi nga niya, sa marami nating ginagawa o sa mga iba-ibang bagay na ating nagagawa, minsan mga ginagawa natin yun yung daan upang tayo mapalayo sa Panginoon. Diba? Sobra natin minsan kaisip o nakakagawa tayo ng nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng kahinaan. Imbis na gawin natin magpakatatag tayo, manalig tayo sa Panginoon. Sa sobra-sobrang mga ginagawa natin, sige, gawa doon, gawa dito nang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun yung daan na tayo ay nawawala. Diba? Pero ang Panginoon, hindi nananawa ang Panginoon. Ang Diyos sa paghahanap sa atin hanggang hindi niya tayo matatagpuan. Yes, ang Panginoon, lumayo man tayo. Andun na yun eh. Minsan dumarating sa atin yung nakakalimot tayo, nakakagawa tayo na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Andun yung pinanghihinaan na tayo ng loob. Pero ang Panginoon, hindi nananawa sa paghahanap sa atin. Tayo hanggang sa hindi niya tayo matagpuan. Kung may pagkakataon man, para lang gusto na nating sumuko sa tuluyan lumayo sa Diyos, hindi kailanman tayo susukuan ng Diyos. Yes, kailanman hindi tayo susukuan ng ating Panginoon. Patuloy lamang tayo na lumapit at hanapin siya. Ang Panginoon sa ating paglayo o pagsuko sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin, na hindi natin ginagawa, nagpapabaya na tayo, nakakalimot na tayo sa Kanya. Ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo sinukuan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Hindi niya tayo pababayaan ng Diyos. Tayo lang minsan talaga yung gumagawa ng sakit ng ulo natin dahil minsan yung ating mga ginagawa na hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoon. So ang Panginoon, kahit kailan, hindi niya tayo sinukuan. Ganon ang Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo sinisukuan. Ano man yung mga nagagawa natin sa Kanya, hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi niya tayo iniwan. Dahil salita nga niya, sumunod lamang tayo sa Kanya, maglingkod, magsisi sa mga kasalanan.
Kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, sa pangatlong elemento ng ating Ebanghelyo, pagsasaya. Hindi kailanman ikinatutuwa ng Diyos sa ating pagkawala at paglayo sa Kanya. Ang pagbabalik loob ang sino man makasalanan ang siyang higit na magbibigay kaligayahan sa Diyos, sapagkat lubos niya tayong minahal. Ang salita ng Diyos, totoo mga kapatid, ang pagbibigay ng pagsasaya, hindi kailanman kinatutuwa ng Diyos ang ating pagkawala at paglayo sa Kanya. Kasi minsan ganun nga, sa sobrang kagalakan, sa sobrang pagsasaya, nakakalimot tayo sa Kanya. Lumalayo tayo sa Kanya. Nakakalimot tayo sa Kanya. Nakakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Iyon ay hindi kinatutuwa ng Diyos. Amen ba? Oo, hindi kinatutuwa ng Panginoon sa atin. Mga gawain na hindi sobrang pagsasaya. Magsasaya ka hanggang sa makalimutan mo na siya. Yun ay hindi kinalulugod ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, ang Diyos sapagkat lubos tayo niyang minahal. Totoo naman, ano man ang natin magagawa mga kasalanan, ang Diyos hindi nananawa, hindi niya tayo pinapabayaan ng Diyos. Amen? Basta tayo, sumunod lang tayo sa Kanya, manalig, sumampalataya sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Kay buti-buti ng Panginoon talaga. Hindi tayo iiwan. Yung pangako niya, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Basta tayo lamang ay patuloy tayo na gumawa ng kabutihan sa ating Panginoon. Lahat tayo ay mangyayari yung pangako ng Diyos na wala siyang anak na iniwan o pinabayaan man lang. Amen? Amen. Yan. Kaya, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Sa pagsasagawa naman natin, sinabi ang sakit. Ayan, ito naman yung isang matalinggaran. Sinasabi ang sakit na paghihiwalay ay napakaliit na bagay kung ihahambing sa kagalakan ng muling pagtatagpo. Kung napapalayo ka naman sa daan ng kabutihan, gumawa ka ng paraan para makabalik sa tamang daan at daan ng pagbalik sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tama nga, nasa atin din lahat Nasa atin din lahat ang paggawa ng kabutihan. Kung paano tayo, nagkasalaman tayo sa ating Panginoon, tayo rin ang gagawa ng daan. Tayo rin ang gagawa ng paraan kung paano tayo makapagbalik loob sa ating Panginoon. Na yan ang gusto ng Diyos, no? Yung pagbabalik loob natin sa Kanya, yun ang gusto ng Panginoon sa bawat anak niya na lumalapit sa Kanya. Amen. Ngayon po, ibibigay ko rin naman sa ating kapatid ang pagbibigay ng mensahe pa. Sir David. Sige po, tayo na po tayo. Ulitan natin ang ating Panginoon. Kahit may
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Una po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mga inang Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa inyo pong lahat na narito ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din sa lahat ng nanonood ngayon sa ating live stream. Magandang umaga po, lalong-lalo na kay Reverend Father Delvin Castro, ang aming spiritual director. Ganon din si Luz Flavio, Corazon Soclad ng Baguio City. Mitch Pasicola ng Tugigaraw Chapter.
Peter Jr. Arais ng Iligan City, maayong buntag kaninyong tanan. At ganon din si Jaime Abusolo Jr. ng Allen Northern Samar, Maria Amlin ng Tacloban City, Ligaya Gallardo ng Aklan, maayong aga sa inyong tanan. Ganon din ang aming kapatid, si Helen San Andres, Canada, Marhay nga Banggi sa iyong kapatid. At ganon din si Marilyn Custodio ng Batangas City. Ang San Mateo, Montalban, Manila at Cavite, St. Joseph Cluster. Magandang umaga po, lalo-lalo na kay Sister Ronnie Liescas. Ganon din ang aming kapatid na si Esther Pineda Acosta ng Tarlac, Caramian. Mayak Abak Kayu. Balibago Group 1 and 2 ng Tarlac. Ganon din sa Capas, Dolores, Manggahan, Mapalaksyaw ng Tarlac. Ganon din sa Poso Rubio, Pangasinan, Dakil, Pagyamaktak. Pagyamanak. Pagyamanak. Ang hirap. Ganon din ang Tagalaguna Group, Iloilo City Group, Catarman, Northern Samar, Baybay Leyte, Libon Albay, Dani Racines. Ganon din Katbalogan and Calbayog Samar. Ganon din ang Masbate City, Santa Mesa Group. Ganon din ang Pampanga, Ilocos Norte, Payatas Group, Sawata, Taguig Group. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating pagkakas. Ang ating pong topic ngayon ay pag-iwas sa pananagutan. Minsan marami tayong pananagutan. Pananagutan sa pamilya, pananagutan sa asawa, pananagutan sa community. Marami, di ba? Yan. Pero minsan, nandun yung pag-iwas natin sa pananagutan. Sabi sa Genesis 3:12 hanggang 13, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay mo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po, hinilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, ang sinisisi ni Adan ay si Eva. Ang sinisisi ni Adan ay si Lord at si Eva naman ay itinuro ang ahas. Yan. Ano ang ginagawa ng dalawang ito? Pagsuway, di ba? Yan, nandun yung tukso. Minsan, may instruction ng Diyos, pero nadadaig tayo ng tukso. Minsan, nag-iisip tayo, akala natin ay makakabuti, pero makakasama pala. Minsan, inuutusan ka na para gawin ang tama. Alam niyo na kung ano tama. O may tama kayo. Inuutusan ka pero ayaw mong gawin. Kasi natatakot ka, baka mapahamak ka. Alam ba ninyo, pag sumusuway kayo sa pinag-uutos ng Diyos, may kasunod ka pang magagawa at yan ang kasalanan. Hindi kontento na mag-iisa yan, maghahanap pa yan ng kasama, ng kakambal. At ang kasunod ng kasalanan ay pag-iwas sa pananagutan. Pagpapalusot. At ano ang resulta? Kaparusahan. Bakit nagpaparusa ang Diyos? Sapagkat ang liko ay tinutuwid. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Pinagagaling niya ang may sakit. Ginagamot. Kung kailangang operahan, tatanggalin ang isang masamang bahagi ng katawan upang magkaroon ng kagalingan. Ang nalalabing bahagi ng buong katawan. Kailangan may kaparusahan. Yung mga marunong na magmahal na magulang, yan ang nagpaparusa, di ba? Pag ang nanay mo, mahal ka, paparusahan ka, di ba? Itutuwid ka. Iba-iba ang tawag. Minsan, parusa. Yan.
Minsan, discipline. Minsan, corrective measure. Pero yun pa rin yun, di ba? Kaya lang ayaw mo lang pakinggan, di ba? Nagbibingi-bingihan tayo. Kasi ang isang pagkakamali na hindi naparusahan at hindi na ituwid, ito'y laging masakit. Hindi malalagay sa tama ang kalagayan niya. Mawawala ang pagpapala sa kanya at siya ay magiging salot sa buhay ng maraming tao. Ang tunay na nagmamahal ay nagdidisiplina. Totoo? Di ba? Pagka mahal mo ang isang tao, sasabihin mo sa kanya kung anong mali niya, di ba? Para matuwid siya. Pero kung pababayaan mo siya, hindi mo siya mahal, di ba? Pinababayaan mo lang siya. Amen? Amen. Yan. Sabi sa Genesis 4:9, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang palos ay... Hello? Hindi, ito pa. Napindot ko lang si... Nawala eh. Okay na. Una, ang palusot niya, hindi niya alam. Samantalang alam na alam niya. At ang pangalawang palusot niya, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ano pa ang ginawa niya? Pumatay. Pinatay niya ang kanyang kapatid, pag-iwas muli sa pananagutan. At nagkakaroon din ng kaparusahan para maituwid ang mali. Amen? Sabi nga, ano ang masama sa pag-iwas sa pagpapalusot? Nababaliwala, nababaluktot ang katotohanan. Nagahari ang kasinungalingan. Lahat ng pagpapalusot ay kasinungalingan. Pag mayroon kang pinagtatakpan, mayroon kang pinalulusot. Umiiwas ka sa pananagutan. Di ba totoo? Lalo ngayon, eleksyon ngayon, marami tayong pagtatakpan. Amen. Kahit mali, papalusutin natin. Lalo na pag may ayuda. Hello? Pag may bayad, di ba? Magkano? Di ba? Ewan ko lang kung totoo yun na, yung... Kasi sa Montalban, meron silang pinuntahan, nagbibigay daw ng ATM. Para saan yung ATM? Magbibigay daw, lalagyan daw yung ATM ng 10,000. Sabi ko, totoo naman yun. Sabi niya, hindi ko namin alam eh. Kaninong galing yun? Ayaw nilang sabihin. Pero sinabi rin. Kaya lang hindi ko sasabihin, baka marinig ako rito, no? Madimanda ako, di ba? O, di ba? Pero, sabi ko, dapat maniwala kayo pag nandyan na yung pera. Kasi naka-ATM, di ba? Sabi ko, iba na ngayon, naka-ATM. Dati inaabot lang, di ba? Nagbabahay-bahay. Ngayon, ATM na. Wala. Sabi ko ganyan, pagdating talaga ng election, ang dami nilang pakulo. Diba? Pero, meron kaming dalawa. Ewan ko kung nakikinig sila. Hindi sila nag-vigil. Sabi ko, saan kayo nagpunta? Sabi ko, may pinuntahan kami. Saan? Ako, maurirat ako eh. Saan nga? Tinignan po namin kung makakakuha kami ng ATM. Ayun, panarento na yun. Sabi ni Sister Cora, kayo ha? Sabi nga. Inuna nyo pa yun. Hindi, nagbabaka sakali sila kasi siyempre, sayang ang 10,000. Kaya lang, sabi ko, meron na. Wala pa po ATM pala. Wala pa. Diba? Kaya nga, minsan, hindi ko naman sila inaano, okay lang yun, diba? Kaya lang, diba, pagkagawain ng Diyos, diba, unahin mo muna si Lord, diba? Napapahalata eh, no? Napapahalata, diba? Kaya nga eh, minsan, marami tayong ginagawa na kala natin tama, pero mali. Sabi mo, kilala mo na yung Diyos mo. Kayo ba, kilala nyo na yung Diyos nyo? Baka mamaya, hindi Yan, mag-i-eleksyon na. Sabi sa 1:8:44, ang diablo ang inyong ama,
at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula pa at kalaban na ng katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang pagpapalusot ay pagsisinungaling, di nagpapa-adapt ka kay Satan. Kasi ang sinungaling, kapatid na nanakaw. O diba? Kung may dalawang payong, may payong din ang Diyos. May payong din si Satanas. Oras nagpapapalusot ka, doon ka sumisilong at sumusuko sa payong ni Satanas. At ang pagsisinungaling ay teritoryo ni Satanas. Yan. Hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Minsan, minamaliit na bagay lang, nagpapalusot ang iba. Minsan, maliit lang na bagay, di ba, magpapalusot pa tayo. Sa maliliit na bagay lang, binibigyan si Satanas na maghari. Sa maliit na dahilan, binibigyan mo ng trono na mauupuan si Satanas. Binibigyan mo siya ng kapangyarihan at pawang sa buhay ng lahat ng sangko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Isaiah 32:7. Ang taong tuso ay masama, pati ang kanyang gawain. Ipinapahamak ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ang salita ng Diyos. Sabi, di ba't maraming mahihirap ang nakakulong? Nakukulong dahil sa natalo sa kaso. Totoo naman yun, diba? Pag wala kang pera, nakukulong ka. O ipinatalo sa kaso dahil umiral ang kapangyarihan dahil sa kasinungalingan. Maraming mahihirap ang nagdurusa, kaya ayaw ng Diyos ang kasinungalingan. Kasi sa kasinungalingan, nabibigyan ng premyo yung mali at nabibigyan ng parusa yung hindi mali. At dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, minsan hindi naman naiisip ng iba na Diyos pala ang binabangga nila. Nagpapalusot lang sila. Pero pag nagpapalusot ka, humihiram ka ng kasangkapan ni Satanas. So, sumasali ka sa kampo ni Satanas na laging nakaumang yan na lumalaban sa Diyos. Amen? Amen. Hello? Sino nagpapalusot dito? Mali na nagpapalusot ka. Gawa 5:3-4. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbibili ang lupa, hindi ba iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyon ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Ang salita ng Diyos. Kasi dito, ang pinag-uusapan dito si Ananias at si Sapphira. Kasi nagbenta sila ng lupa dito. Sabi nila, pag nabenta nila, ibibigay nila sa templo. Pero ginawa nila, nagbenta nga sila, pero kinupita nila. Sabi niya, ito lang napagbilan. O, diba? Tapos nagpapalusot sila. Kaya sabi ni Pedro, hindi ka sa Diyos. Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Amen. Ang kausap nila ay si Pedro. Ang kausap nila ay mga leaders ng simbahan. Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling? Oras na nagsisinungaling ka, kahit ang pinagsinungalingan mo ay mabuting tao o masamang tao, malalaki at maliliit na tao, humihiram ka pa rin ng armas kay Satanas. Sa kanya ka pa rin pumapanig. Amen? Amen. Kasi talagang ganun no? Maraming bagay yung pag-iwas sa pananagutan, di ba? Minsan doon tayo nasisira, di ba? Yung pananagutan natin, di ba?
Minsan, meron tayong pananagutan, minsan magpapalusot na lang tayo, di ba? At para hindi tayo masabihan na ikaw naman yung may kasalanan, di ba? Kasi iiwas nga tayo, di ba? Magpapalusot tayo. Gagawa tayo ng paraan para makalusot tayo doon sa ginawa nating kasalanan. Amen? Amen. At isa pang masama sa pag-iwas sa pananagutan, nababaliwalang katarungan. Ang may sala ay nakalulusot. At kung may biktima siya, ang biktima ay hindi nababayaran. Pag ang tao ay hindi na makatarungan, hindi na siya sumasamba sa Diyos. Kahit siya nag-hallelujah, hallelujah, nagpe-praise the Lord. Pag hindi niya pinaiiral ang katarungan sa kanyang buhay, hindi talaga siya sumasamba sa Diyos. Amen. Amen. Kaya pag nandito ka, nag-hallelujah ka, meron ka palang kagalit. Diba? Minsan makaupo ka dyan, wala naman tayong alam sa kanila, diba? Praise the Lord ka ng praise the Lord. I love you, Lord, I love you. Crying time ka pa, diba? Tutulo pa luha mo. Pero may kagalit ka pala. Paano yun? Hello? Meron ba kayong kagalit? Sino may kagalit dito? Taas ang kamay. Umamin kayo. Nagagalit lang daw. Talaga sumasagot. Defensive, di ba? Kasi minsan, pasensya na kayo sa topic ko, ha? Kasi, ito yung totoo, di ba? Minsan, kala natin okay tayo. Kala natin, naglilingkod na ako kay Lord. Kala natin, nandito ako araw-araw, di ba? Nagpe-praise the Lord ako. Pero minsan, meron pala tayong isang bagay na hindi maitapon. Di ba? Nandito yun eh, nakasiksik. Kung hindi mo talaga kakalikutin yan, hindi mo bubungkalin yan. Di ba yung dumi? Hanggat di mo kinakalikutin. Hindi mo, inaano yan, hindi maaalis yan, di ba? Pero araw-araw nga kung nandito ka, nagsisisi ka, humingi ka ng tawag kay Lord. Maaari bang hindi ka patawarin ng Diyos? Diba? Kung isusuko mo yung sarili mo sa Kanya. Amen? Hello? Bakit? Ano yun? Bawal na senyasan dito, ah. O, diba? Minsan, marami tayong nakakalimutan. Totoo naman yun. Nandito na tayo. Alam na natin yung masama, alam na natin yung mabuti, pero naliligaw pa rin tayo. Totoo hindi. Isa natutokso pa tayo sa ibang bagay. Amen? Maraming pakana si Satanas para mawala tayo sa gawain. Hindi natin alam na pag naiinis ka, nagagalit ka, nayayamot ka, paraan ni Satanas yun para mawala ka sa gawain. Amen? Kaya pag nawawala ka sa gawain, nadadagdagan yan eh. Di ba? Sa bahay lang may inis ka na, di ba? Ang dami kayang kainis-inis sa bahay. Di ba? Kaya sabi ko nga, mas masarap na nandito. Di ba? Tignan nyo ako. Pag dito ako, tawa lang ako ng tawa, di ba? Pero sa bahay namin, tawa rin ako ng tawa. Luka-luka nga ako. Oo, minsan, naiinis lang ako sa nakikita ko sa paligid, di ba? Na, sabi ko nga, minsan kung talagang gusto mo nang maiinis ka na talaga sa kapitbahay mo lang, di ba? Maiinis ka na. Yung lahat ng motor nila nasa harap mo. May nakaparada pa doon sa minsan wala akong madaanan, iikot pa akong ganun. Minsan yung sasakyan, ang laki-laki. Okay lang naman silang pumarada. Kaya lang minsan wala ka na talagang madaanan. Sabi ko, minsan pagkagabi, mahirap, di ba, paglalabas ka. Hindi ka naman pwede di ba? Kasi nakakahiya, baka sabihin, para yan lang, di ba? Para yan lang, pamarada lang ako. Pero wala ka naman daanan, di ba? May pesto naman siya. Sabi ko, favorite nila yung pesto ko, no? Ano bang meron sa pesto ko? Gusto nila. Ay, makita mo galing. Oo, kaya nga, di ba? Sabi ko, hinihintay pa yata dito, makita yung galit ko. Sabi niya, si nanay talaga. Sabi ko,
Hindi, sabi ko minsan kasi, mahirap din yung hindi kumikibot. Sabi ko, huwag nilang hintayin na mainis ako. Alam niyo, minsan yung galit, yung inis, sabi ko nga sa inyo, may kukwento akong isa. Galing kami ng Tarlac. Ewan ko kung nakwento ko na to rito. Umayo kami. Sabado ng madaling araw, aalis ka na, alas 3 sa madaling araw. Uuwi ka, gabi na. Diba? Alam niyo, pagsakay ko dun sa, ano ba tawag doon? C3 yata yun, sakay ako ng bayan. Eh, may mga box doon. Tapos yung bata, inupo ng nanay. Tapos cellphone siya ng cellphone. Eh, sumakay na ako. Eh, nagpaanda. Alam niyo naman yung mga biyaheng na balitis, di ba mabibilis siya. Tapos hindi ako makaupo. Eh, sabi ko, umaanda na. Sabi ko, teka lang, matulog pa ako. Hinawakan ako ng isang mama. Tapos sabi ko, usog ka naman. Alam mo, nagsalita yung babae, yung may anak. Sabi niya, excited kasi. Sabi ko, excited ka dyan. Sabi ko sa inyo, patola ako, di ba? Eh, dinig ko, excited kasi. Sabi ko, hoy, senior na ako, no? Sabi ko, yung anak mo kalungin. Excited ka dyan, sasalita ka pa talaga, ah. Tapos sabi ng kalungin niyo kasi yung anak niyo. Eh, kasi nagsiselfone siya, cellphone na cellphone, yung anak niya inupo niya. Alam niyo, sisisi ko. Pagdating ko sa bahay, nagsisi ko na. Sabi ko, Lord, sorry, kasi nasayang yung hayop. Sabi ko, maghapon ako nagpagal. Tiniis ko yung init ng araw. Yung layo ng biniyahe ko, tapos sandali lang, pauwi na ako, check na sana ako, check na, di ba? O naging cross pa ako kasi pinatulang ko yun, di ba? Kaya sabi ko, minsan, yung tukso nandiyan sa paligid. Hindi magiging perfecto yun. Sabi ko nga sa'yo, ang daming, yung isang araw, di ba, nagkwento rin ako yung sa escalator. Minsan, buti na lang, walang hayo nun, di ba? Pumunta ng kami sa Kaya minsan, hindi mo mapipigilan yung inis mo, yung galit mo. Kasi, tumutumba-tumba na kasi ako. Yung kumaanda, teka lang, gumaganon pa ako, parang laro, teka lang, time out muna, parang. Tapos, nasabihan ako ng, excited kasi. Oo, parang diba? Ako pa yung pinagsalitaan na. Ay, sabi ko, hoy, senior na ako. Meron pa akong ganun, nanumpat pa ako, senior na ako. Kaya kasi sabi ko, imbis na check ako, cross, dapat ganun din kayo. Alam niyo kung saan kayo nagkakamali tsaka nagkukulang. Alam ko na agad yung kasalanan ko eh. Kaya pagdating sa bahay, Lord, alam ko, cross ako ngayon. Wrong ako kasi nainis ako, nagalit ako. Hindi ko mo naka-attend ka ng gawain, kala mo, check ka na lahat. Ako nga, sabi ko sa inyo, sayang din. Nahinayang ako. Kaya, minsan binabantayan ko rin yung ko, lalo na yung nasa jeep ka, yung buhok, di ba? Di ba wala pang face mask nun? Di ba talagang lumilipad? Sabi ko, ate, yun naman buhok mo, talian mo. Kasi nakain ko na yung buhok mo. Ay, sorry po. Hindi ba yung mahaba yung buhok? Minsan parang yun yung kahinaan ko eh, yung mga gano'n, yung umaalagwa yung buhok sa mukha ko, gano'n. Kaya, pero hindi naman ako nagagalit, sinasabihan ko naman talaga. Kasi minsan nakakaano talaga, di ba masakit sa mata pag kumama. Kaya, kala mo okay ka lang, pero sa sakyan, sa paglalakad, nandiyan si Satanas, binabantayan ka, ay pupunta ako sa gawain ko. Babantayan ko to, tutoksin ko to, iilisin ko to. Eh minsan, pupunta ka pa lang, nailis ka na, di ba? Kaya kailangan, binabantayan din natin yung temper natin, di ba? Di ba? Kanina lang, kwentuhan tayo, di ba? Oh. Sabi ko nga sa inyo, pantayan niyo yung mga sarili niyo. Natatawa ko. Hindi ko na kukwento. O, diba? Sandaling oras lang, umaalag ko si Satanas para sa akin. Amen. Kaya sabi ko sa kanya, teka muna mainis. Sabi ko gano'n sa kanya. Ganun talaga. O, diba? Ako pa yung tagapagpaalala, diba? Eh, kasi masisira yung mood niya, ang aga-aga, diba? Ganun talaga. Nandiyan si Satanas, handa kang sirain yan. Amen.
Kaya pag kayo, nagagalit-galit kayo, tahimik muna. Stop. Diba? Kasi minsan, alagwa tayo ng alagwa. Wala na. Oo. Hindi, para sa lahat. Hindi sa nanonood. Hindi naman ikaw. Hindi ka. Oo, para sa lahat. Kasi, sayang eh. Pumupunta ka sa gawain ng Diyos, diba? Kala natin, okay tayo, pero hindi ka na okay. Kaya ina ka. Amen? Amen. Sample ko yung sarili ko, lagi ko sinasample yung sarili ko. Para pagka kayo na, alam nyo na yung gagawin nyo. Amen? Diba, sister? Yan. Si sister, ngayon ko lang ito nakita. Yan. Marami ka pang maririnig, sister. Medyo mild lang ako ngayon. Isaiah 30:18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat ng nagtitulungan sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Job 8:3. Yan. Bawat gawin ng Diyos ay makatarungan at hindi niya binabaluktot ang katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, talagang makatarungan talaga ang Diyos. Exodus 23:6-7. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Parurusahan ko ang gagawa ng gayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi na, namamatay-matay. Hindi. Naano talaga siya. Nag-o-open ko. Kusang lang. Tinutokso lang ako. Pipindot mo. Oo ba? Kasi lagi kong binabanggit yung kalaban. Kaya pinapatayan ako ng mga. O diba? Yan. Gaano karaming mga kriminal ang nagpapalusot sa korte? Sila ang napaparusahan. Iba ang nadidiin, iba ang napaparusahan. Palagay kaya natin nagsisinungaling ang Diyos. Sabi niya, parurusahan niya. So kung hindi nararamdaman ang parusa, hindi lang nararamdaman, pero may parusa yun. Amen? Sinabi ng Diyos yun, may parusa ang paggawa ng mali, ang pagbibintang. May parusa ang pagdidiin sa isang taong walang sala at pagpapalaya sa isang taong makasalanan. At iyon ay kinamumuhian ng Diyos. Amen? Kaya nga minsan, marami tayo kinikimkim sa sarili natin. Diba? Minsan, inis na inis tayo sa isang tao. Diba? Pero hindi natin alam yung tao naman pala na yun, hindi naiinis sa'yo. Paano yun, diba? Inis ka, nagkimkim ka ng galit, ng hinanakit, ng buot. Sa haba ng panahon, yung tao pala na yun, walang hinahangad, kundi yung kabutihan mo. Paano yun, diba? Tayo yung minsan, kala natin okay, pero tayo pala yung nagkakasala. Amen? Kaya ang hirap mahirap yung naglilingkod ka kay Lord na hindi natin pinag-aaralan kung ano yung dapat natin gawin. Ano pa ang masama sa pag-iwas sa pananagutan? Hindi na itutuwid ang mali. Hindi na itutuwid ang baluktot. Kaya ang gusto ng Diyos ang mali ay itinatama. Kung ikaw ay isang leader, itama mo ang mali. Yan. Pag leader ka, pagka merong mali, itama mo. Amen? Kung alam mong mali, itama mo siya. Magulang ka, itama mo ang mali. Yan. Pagka magulang, diba, itama yung mali. Ikaw ang may kapangyarihan, itatama mo ang mali. At kung ikaw ay walang kapangyarihan, hindi dapat kumakampi sa mali. Hindi mo pinagbibili ang iyong pagsaksi doon sa nagbabayad kahit mali ang sinasabi mo. Hindi mo tinatanggihan ang sumaksi sa tama dahil yun ang tama. Pag ang matutuwid na tao ay nananahimik na lamang, pag ang mga tutuwid na tao ay nananahimik na lamang, ang magwawagi at ang maghahari ay yung masasama.
sayang tayo, dapat laging naninindigan. Amen. Kaya nga pag may mali, alam natin may mali ang kapatiran, sabihan natin siya, di ba? Pagsabihan natin kung ano ba yung dapat, ano ba yung mali. Kasi sayang na nandito tayo, hindi tayo nagsasabihan, hindi tayo nagkukonsultahan. Yan. Para nalalaman natin kung anong dapat gawin. Amen? Kaya kung mali yung kapatid mo, pagsabihan mo. At kung ayaw makinig, magsama ka pa ng isa o dalawa na magpapaalala sa kanya. At kung ayaw pang makinig, sabi, bigay mo na siya sa Diyos. Diba? Minsan, di ba meron tayong anak na matigas ang ulo, pasaway. Diba? Diba? Kahit kinausap mo na, pinagsabihan mo na, hindi pa rin nakikinig. Diba? Kaya sabi niya, ibigay mo na sa Diyos. Wala kang gagawin, kundi ipanalangin mo na lang siya kasi mas mahigit yung pagbibigyan mo ng problema mo, yung pinakamataas sa lahat yung Diyos. Amen? Kasi kung minsan, may anak tayong matigas ang ulo. Ako may anak ako matigas ang ulo, inaamin ko yun. Sobrang tigas ang ulo. Sabi ko, Lord, pinaubaya ko na sa'yo. Kasi hindi ko kaya yung powers niya na talagang meron siyang ugali na yung hindi mo masasakyan, gano'n. Minsan hinihinga ko yun kay Sister Cora, sabi nga sa akin ni Sister Cora. Anong sabi ni Sister Cora? Wala bang yun? Sakit? Ano sakit? Wala ba sabi yun? Patignan mo ka! Patignan mo kaya sa yun sa mental. Sabi niya, ako rin di ba may ganyan? Sabi ko, oo nga, di ba? Sabi ko, yung pagsunod natin kay Lord, tinitira tayo sa mga anak ko. Pero sabi ko nga, makalala lang ang Diyos. Kesa nagagalit ako araw-araw, naiinis ako sa kanya araw-araw, sabi ko, Lord, bahala ka na. Ayokong mainis, ayokong magalit kasi sayang, di ba? Kaya pagka nag-rosary ko ng madaling araw, lagi ko siya pinag-pray, Lord, bahala ka na sa kanya. Kasi pag sinabi kong bahala na si Lord, bahala na si Lord. Talaga, di ba? Kaya ganun din yung gagawin natin. Kung meron tayong kasamahan na ayaw mong makita, naiinis ka. Bakit? Diba? Oo. Ipanalangin mo siya. Kung ayaw mo siyang makita, naiinis ka. Naririnig mo pa lang yung pangalan, kumukulo na yung dugo mo. O diba? Bakit? Anong pinag-uugatan? Dahil sa dami ng kasalanan siya sa'yo. Diba? Pero sabi niya, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At totoo lang, kung may ganyan tayo, pag umaatin tayo, itaas mo siya kay Lord. Lord, yung taong kinaiinisan ko, yung ayaw kong makita, Lord, baguhin mo naman ito ugali ko. Hindi mo sasabihin na baguhin mo siya. Yung ugali mo yung sasabihin mo na mabago. Ako, sasabihin ko, Lord, baguhin mo ko kasi tuwing makikita ko si Hermie, naiinis ako dyan eh. Halimbawa. O diba? Kung meron tayong taong ganon, yung sarili mong hihilingin mo kay Lord na magbago, na tuwing makikita ko siya, hindi ako maiinis ako. Amen? Kasi, sayang eh. Sayang yung pagpunta mo rito. Lumakad ka ng malayo, umakit ka ng hagdan na kitarik-tarik. Tapos pagdating mo rito, hindi mo maalis-alis yan. Lord, alisin mo yan. Kasi pag hindi mo yan pinaalis kay Lord, sayang yung pag-attend mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Ganun yun. Sayang eh. Kaya nga, bakit si Sister, ba may kagalit ba yan? Sister, ikagalit ka? Oo. Hindi, si Sister, yung naka-black. Kagalit na si Hermie. Sabi ko, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakasalubong. Kaya Isa siyang nga panaginip. Masamang panaginip. Isa siyang pangulo. alam mo, huwag mo sabihin na gano'n.
pag nakita mo siya, halimbawa, nasa gawain ka, bigla siya hindi ko alam kung sino yung kagalit niya, kung sino yung kinaiinisan niya. Pag umakyat siya rito, nakita mo siya, sabihin mo lang sa sarili mo, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Kasi baka pag hindi mo sinabi yun, masabunutan mo yun. Hindi ba in Jesus' name? Hindi. Ginawa ko Pag in Jesus' name, kasi ano, In Jesus' name. parang itinaboy mo na siya. Bumaba ka uli, hindi kita kailangan dito. Kasi ba sa mga Espiritu? Oo, tignan mo. Sama si sister, oh. Hindi. Jesus Sabi mo, name. I love you, Lord. Ano, Parang umalis yung Lord pala. pag hindi mo Wala sinubukan, yung bad spirit sa katawan niya, kaya in Jesus name. pag hindi mo sinubukan magpatawad, habang buhay ka ng ganyan. Kasi nakatanim na yun eh. Kaya sabi ko yung dumi, di ba yung dumi, sa kukulang, di ba binubukal na? Tatanong ko rin sa kanya, marunong ba siya magpatawad? Nasa gawain din siya. Magharap kaya kayo. Ano, sister? Gusto niyo ako referee? Yes, sister. Sige, kailan mo gusto? Yan ang gusto ko, yung nakakaayos yung makakagalit. Yes, sister. Oh, sure. Para may closure kayo, Yes, sister. Alam niyo ba kapag nakita kayo, mag-iyakan lang kayo. Sa totoo lang, yung magkagalit na kayo haba-haba ng panahon. Pag nakita yan, baka wala pa ako sinasabi, naghahagulgulan na kayo. Hindi sa totoo, palalambutin ng Diyos ang puso mo, ang puso niya. Totoo. Akala niyo ganun yun. Ay hindi, sis, walang ganun. Walang pusong pato, hindi totoo yun. Si Lord na kumilos, walang puso. Kasi walang hindi magagawa ang Diyos. Amen. Lahat magagawa ng Diyos. Kasi kailangan may giveaway. Diba? Alam niya, pride lang yan. Yan ang pinakamataas na ang gawa ni Satanas, yung pride. Diba? Kataasan. Kasi nagpapataasan ngayon. Pero kung merong isang susuko, hindi naman madaling hindi sumuko. Diba? Kasi talo na ka kay Lord. Kilala mo ba si Lord mo? Kilala mo ba ang Diyos mo si? Sinatanong kay Jesus. Kilala mo naman ka na. Ano ba katangian ng Diyos? Pag-ibig. Pag-ibig, mapagpatawad. Diba? Nagpatawad na ako, sister. Ilang beses na ako nagpatawad. Pero wag ko siyang makikita. Ganon. Usap na dati. Pinatawad ko na siya pero wag ko lang siya makikita. Di ba ganon? Yung nagpapatawad na kami kagalit. Nagpapagamit siya eh. Nagpapagamit siya sa kaliwa. Kaliwa, bakit? Meron bang impili? Baka kaliwa eh. Malay mo naman sa tagal ng panahon, di ba? Sige, pag-usapan natin yan kung sino man yan. Kakausapin ko yan. Sabihin mo na lang, bulong mo na lang sa akin Si Lord mamaya. na lang gumawa ng paraan. Kasi kahit si Lord ang gagawa ng paraan, may tao siyang gagamitin para kayo magkaayos. Kasi ilang taon ka na? O, senior ka na, di ba? Senior na rin siya. O, kaya nga. Kunti na lang buhay natin. Kandidato na kami sa pasok eh. Kunti na lang buhay nyo. Bigay niyo na ng todo-todo kay Lord. Patawad. Pagpapakumbaba. Diba? Alam mo, pag nagpakumbaba, nagpatawad, tignan mo, iba yung saya na mararamdaman mo sis pag nagpakumbaba. At alam mo pa na eh. Bakit meron ka kasi sinasabi niyang pusong pato? Di ba kanta yun? Ewan ko kung sino yun, pero sabi ko nga, bahala ang Diyos. Yan. Sabi sa Job 10:14 hanggang 15. Kapag ako'y nagkasala, iyo akong tatandaan upang hindi patawarin sa taglay kong kasalanan. Kapag ako'y nagkasala, ang katumbas ay parusa. Kung gumawa ng mabuti, bahagya may di makuna. Ako'y bat-bat nitong hirap. Kahihiyay na darama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung sinasabi ni Job, dinadala ng kanyang dibdib. Kaya pag nagkakasala, may parusa. Amen. Kasi dinadala mo na yan eh. Pag hindi ka nagpatawa, habang panahon, iniisip mo yan. Parang hindi mo siya kayang patawarin. Pero pagka nagkaharap kayo,
alam ko, magkakaiyakan kayo. Hindi siya nakaiyak. Di ba? Isingi lang. Kasi pagka nakita kayo, alam ko, minsan magsisigawan ka, ay, ikaw kasi, pero bandang huli niyan, di ba, magkakaiyakan mo. Kasi palalambutin ng Diyos yung puso mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi ko sa Bilang 14:18, si Yahweh ay matyaga sa pakikitungo sa mga makasalanan, mahabagin at handang magpatawad. Hindi ninyo ipinagwawalang bahala ang kasamaan, pagkat ang kasalanan ng mga magulang ay inyong sisingilin hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, hindi niya ipinagwawalang bahala. Serious ang Diyos when it comes to evil. Pagdating sa kasamaan, serious ang Diyos, di ba? Ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Amen. Ayaw ng Diyos na habang buhay mo dadalhin yung kasalanan na yan. Amen. Kaya habang umaatin tayo rito, binabago tayo araw-araw ng Diyos. Amen. Binabago nga ba tayo araw-araw? Hello? Ba't di kayo makasagot? Binabago na ba? Amen. Baka sumagot na naman yung isa dyan. Unti-unti. Yan. Sabi sa Nahum 1:3, hindi madaling magalit si Yahweh, ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sinumang nagkasala. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. So, kung nagpapalusot ka, magsisinungaling ka, kinakalaban mo ang Diyos. Akala mo lang hindi. Di ba? Kaya, wag na tayo magpalusot. Kung kaya natin magpatawad, magpatawad tayo. Amen. Kasi habang sinasabi mo ang kasiraan ng iyong kapwa, ikaw yung nagkakasala. Amen. Kaya mas mabuti na mag-usap kayo. Amen. Para magkaroon na ng closure yung hinanakita nyo. Na inabot na yata ng taon. Diba? Mabigat sa dibdib yan. Kala mo lang wala yan, nakabaunan. Diba? Ang hirap ng hugutin niya pagka tumagal pa. Amen. Pag naglilingkod ka kay Lord, hindi totoo kang naglilingkod kay Lord. Kasi meron ka pa kinasasamaan ng Lord. Diba? Ano tawag sa inyo? Plastic. Diba? Anong klase plastic kayo? Orokan? Tupperware? Matibay-tibay? Maraming uri ng plastic, diba? Marupok. Yung plastic na marupok. Oo nga, di ba madaling masira? Diba? Madaling, pag umupo ka, biyak agad. Diba? Kaya nga alam nyo, minsan si Lord, ako nagsasalita lang ako rito, malay nyo. Diba isang araw makita na natin sila sweet na sweet. Diba? Amen? Kasi pag lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Pagkamat sabihin mo, nagsisimba ako, nagbabasa ako ng Bible, nakikinig ako sa radio ng misa, araw-araw, salita ng Diyos. Ang tanong, nagpatawad ka na. Kasi tatanungin ka ng Diyos, anak. Nagpatawad ka na ba? Kung hindi, paano? Diba? Sayang. Sabi nga, sayang yung mga kinain yung fishbowl. Sayang yung mga kinain yung kwek-kwek. Sayang yung mga kinain yung araw-araw. Kung hindi ka marunong magpatawad. Amen. Kain ka ng kain ng salita ng Diyos, pero hindi ka nagpapatawad. Ano tawag to, diba? Sayang yung salita ng Diyos na kinakain mo araw-araw. Kasi pag kumakain ka ng salita ng Diyos, lumulusog ka. Dumudunong ka. Lumalakas ka. Gumagaling ka. Kung hindi ka marunong magpatawad, wala. Sayang Sayang yung pakupo mo dyan, nagbihis ka, namasahe ka. Di ba? Unang-una mong gagawin yung pagpapatawad, pagpapakuman. Kaya nga, gusto ni Lord, lumapit kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin. Pasanin yung aking krus. Di ba? Mahirap magpasa ng krus. Pero sabi nga, pag nagawa mo yun, napagtagumpayan mo yun. Sabi nga, maliligtas ka. Yes.
kinaya mo yung hindi ka kaya-kaya. Siya na nga may kasalanan, nagpahingi ng tawad. Di ba ganun tayo minsan? Hindi na mahalaga kung sino yung may kasalanan. Amen. Ang mahalaga, yung nagpapatawad tayo. At humihingi tayo ng tawad. Amen? Palapakan natin si Lord. Kawikaan 11:21. Ang taong masamay hindi makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tingnan nyo mga kapatid. Kung minsan meron tayong mga sakit na hindi maipaliwanag, meron ba kayong sakit na hindi maipaliwanag, kababalagahan? O diba? Yung mga problemang hindi mo malaman kung saan ang gagaling. Di ba minsan payapa ang buhay natin, bigla ka magkakaroon ng mabigat na problema. At kung saan pupunta. Minsan, hirap na hirap tayo sa buhay. Kung minsan hindi mo alam kung ano ang sanhi, bakit ang bigat-bigat ng mga bagay. Di ba minsan ganun, di ba? Bakit ang bigat-bigat, di ba? Naglilingkod naman ako kay Lord. Di ba? Araw-araw nagpe-praise the Lord ako. Di ba? Pero parang ang bigat-bigat, di ba? Baka naman may mga palusot o pananagutan na ginagawa sa buhay. Mga palusot noon na akala mo ay nakalusot na. Nakakalusot lang yan sa mga tao. Makakalusot lang yan sandali. Pero ang Diyos na nagmamatsyag at nakakaalam ng lahat ay nagtatanda ng mga bagay na iyan. Ngunit ang pagbabalik sa atin ay walang-wala sa panahon. Akala mo okay, na payapa, tahimik, bigla kang dadagukan ng buhay. Ito pala yung bunga ng pananagutan mo nung matagal na. Bakit ka dinadagukan ngayon? Kasi hindi mo pa na itutuwid, hindi mo pa nababalanse, hindi mo pa nababayaran yung mga utang natin dati kay Lord. Kaya dapat nagbabayad ng utang. Yung may utang kay Lord, hindi sa tao. Yung mga may utang kay Lord. Yan. So, may pagbabayad ang lahat. Sabi niya. Sometimes what happened in our life could only be symptoms. Warning na may utang tayo sa langit. May warning si Lord na may utang tayo sa langit. Lahat tayo ay may utang sa langit. May utang sa Diyos. Kala niyo ba? Kahit araw-araw kayo narito, may utang pa rin tayo kay Lord. Totoo. Hindi tayo nakakabayad sa Diyos. Bakit? Kasi, bawat pag-akit mo rito, may blessing ka na nakukuha kayo. May biyaya na binibigay sa iyo ang Diyos. Yung kagalingan, biyaya ng Diyos yun. So, paano ka nakakabayad kay Lord? Kasi pinapalitan ni Lord ang lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Amen. Kaya lahat tayo may utang sa langit. Kaya dapat nagbabayad tayo. Yung lakas mo, gamitin mo kay Lord. Yung lakas mo, gamitin mo sa paghayo mo kay Lord. Yung lakas mo, gamitin mo sa pakikipaghapwa kay Lord. Amen. Kaya hindi tayo nakakabayad kasi lahat ng ginagawa mong maganda at mabuti, may suklian sa Diyos. Amen. Sabi nga, lahat tayo ay may utang sa langit, may utang sa Diyos. Dalawang bagay lang dapat gawin. Magbayad at humingi ng tawad sa Diyos. Amen. Magbayad tayo. Kung meron tayong mali kay Lord, meron tayong mali sa ating kapwa, humingi na tayo ng tawad. Ngayon pa na. Kasi ang panahon natin ngayon, kala natin okay na tayo. Bababa na yung COVID. Totoo kaya yun? Di ba? Hindi natin alam di ba? Hindi natin alam ang takbo ng mundo. Kung hanggang saan tayo, kung tatagal pa ba tayo o hindi na. Pero dahil nga sa panalangin, sama-samang panalangin natin, pinalalakas tayo ng Diyos. Amen. Hindi tayo nagkakasakit kahit na sabi nga natin, ang tawag sa akin ng mga anak ko, ayan si Baby Gala. Di ba sabi may Santo Ninong Gala? May Santo Ninong Gala? Ano kung Santo Ninong hindi? Ikaw si Baby Gala. Gala ka ng gala.
Di ba? Sabi nga ng mga tao, ng mga hindi pa nagpapabakuna ngayon, sabi nila, may bakuna ka na, ay matagal na po. Bakit? Kasi gusto ko lumabas. Hindi ako nagpabakuna dahil hindi. Gusto kong lumabas, sabi ko ganyan. Hindi ako nakakalabas, hindi ako nakakapunta sa malalayo, hindi ako nakakaati ng gawain. Kaya nang meron ng bakuna, una ayoko. Pero naisip ko, ko buburihin na lang sa loob ng bahay, wala na kami gagawin. Puro online na lang, di ba? Kaya kailangan, sabi ko, kailangan magkaroon ako ng bakuna para makalabas ako ng bahay. Lalo kung mapaglingkuran ng Diyos. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya sayang yung nandito tayo, wala tayong ginagawang paraan. Amen. Kung may kagalit ka ngayon, batiin mo na siya ngayon. Amen. Para makabayad tayo ng utang kay Lord. Hello? Yan na. Baka naman sabihin ni sister, parang ako yung naging topic. Hindi, sister. Ang topic natin yung pananagutan, pag-iwas sa pananagutan. Diba? May pananagutan tayo sa ating kapwa. Sabi nga, di ba may kanta, walang siliman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ano susunod? Namamatay Para sa sarili lamang. tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. May pananagutan tayo sa atin. Kaya yung mga galit-galit na yan, matanda na tayo para sa ganyan, sister, hindi na tayo teenager. Yung mga galit-galit na yan, sa mga bata-bata lang yan. Amen. Ay sa mga nanonood, yung may mga kagalit dyan, batiin nyo naman ang kagalit nyo habang may panahon pa. Amen. Nakakunin tayo ni Lord mamaya gabi. Eh, di ba sabi nila pagkakukunin? Dapat daw muna na, kumakatok sila. Baka mamaya kunin ka ni Lord mamaya ang gabi, hindi ka pa naman nagpapakabawit mo. Hindi ito para sa'yo, para sa At kung makikinig ka, salamat sa Diyos. Kung hindi naman, salamat pa rin sa Lord. Alam ko yung pag-atin-atin mo rito, palalambutin ni Lord yung puso. Kailangan ka pa maganda umaga sa Marami kami. Hindi pa na umiyakan. Sige po, tayo na po tayo lahat. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa mga buhay mong salita na patuloy mo pinanginig sa amin, Panginoon. Nawa, ikaw ang maghali sa amin, Panginoon. Pangunahan mo kami, Lord. Dahil kung sagan ng sarili namin, Lord, hindi namin kayang baguhin ang amin ng sarili. Pero kung tutulungan mo kami, Panginoon, ikaw, Lord, ang maghali sa bawat puso namin at isipan. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy kami kaawit sa iyo. Patuloy kami humingi ng tawad sa iyo. Sa aming pagbabalik-loob sa iyo. Sa bilis
mo, Lord, ang aming puso. Linisin mo, Lord, ang aming isip. Linisin mo, Lord, ang aming buong pagkakataon. Sa oras na ito, Lord, wag mong tignan na aming mga kasalanan. Bagkus tignan mo, Lord, ang pananampalatayang inukit mo sa aming mga puso. Kaya kami naririto, Panginoon. Dahil tinawag mo kami, pinili mo kami sa mundo ng Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy mo akong baguhin, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Dahil kung sa ganang sarili namin, Lord, hindi namin kayang mababago ang aming mga sarili. Pero ikaw, Lord, tulungan mo kami sa oras na ito. Alisin mo, Lord, ang mga bigat sa aming dibdib. Yung mga galit, pinanakit, buot. Lord, ikaw ang magtanggal nito. Mga kasalanang maliit, kasalanang malaki. Mga kasalanang nakalimutan na namin, Panginoon, na narito pa rin, Panginoon. Nakatanim pa rin sa aming mga puso, Lord, hindi namin makalimutan. Lord, tulungan mo kami. Gusto namin, Lord, na maging maayos ang relasyon namin sa iyo. Pero dahil, Lord, mayroong hadlang. Mayroong humahadlang, Panginoon. Yung mga kagalit, Panginoon. Yung mga hinanakit, Panginoon. Na matagal nang narito sa aming mga puso, Lord, ikaw ang magtanggal, Panginoon. Upang tuloy-tuloy kami makasunod sa iyo. Na nagiging sanhi namin aming kasalanan. Nagiging sanhi, Lord, ng aming kasakitan. Nagiging sanhi, Lord, ng aming mga kahinaan. Na mga problema, Panginoon. Problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, Panginoon. Lord, ikaw ang magtatanggal niyan, Panginoon. Dahil kung sa ganang sarili namin, Lord, hindi namin matatanggal, Panginoon. Pero ikaw, Lord, kaya mo, Lord, alisin na sa aming mga puso. Kaya sa oras na ito, Lord, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, Lord, mula ulo hanggang ilalim ng aming babalik ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, balikan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad mo sa amin. Maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming papupulihan, pasasalamatan. Nawa, Lord, patuloy ka magpadama sa amin sa oras na ito. Narito, Lord, ang aking mga kapatid. Narito kaming lahat, nakataas ang aming mga kamay. Sa oras na ito, Lord, hawakan mo kami, Lord, ng mahigpit na mahigpit sa pagkawid namin ang glorified thy name. Father, I love you. Only
Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, sa oras nito, hindi ka mo sa pasimulang pa naroon ng salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nanahan sa amin, walang iba kundi ikaw, Panginoon, sa Diyos. Ang salita may buhay mabisa, ikinamatalas, Kristo ako magkagalitan din, na tumatago sa pinag-iwalan ng aming kaluluwa ng aming Espiritu. Hanggang doon sa aming pasok-sulat po sa buto. At wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Ang lahat, hayag at lantad sa iyo, Panginoon. At sa iyo kami magsusunod. Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin tinataas sa iyo, Lord, ang aming community, ang servants of Jesus and Mary. Ang aming spiritual director, Reverend Father Reverend Castro. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon. Patuloy na pagalingin sa lahat ng kanyang karamdaman, Panginoon. Patuloy na kalakasan, pagpapala, Lord, at pagkalobos sa kanya. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy tinataas sa iyo, Lord, ang lahat ng may mga karamdaman. Magkikita'y nasa kanilang tahanan o nasa mga ospital, Panginoon. Ganon din sa lahat ng nanonood ngayon, lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Aming kapatid, Apolinario Bubrin, may bukol sa baga. Edwin Schwandico, Ligaya Gallardo, Maria Allen Adelsur, Giancarlo Arceo, Melissa Candelario, Mirna Ibadario, Hipolito Sapo na may prostate, Eric Benguet, Casey Campos, Amelia Concepcion na na-stroke, Joseph Tunggala, Carlos Espino, Marilyn Barso, Eduardo Tunggala, Caroline Cruz, Mercy Gallagal, Sheila Baradi, Justina Maralit, Amado Maralit, na may diabetic at high blood, Dina Carnaje, Emma Ibanez, Rinaldo Amado, Rafael Sison. Ganon din si Eduardo Perdiz, Aida Noda, Jeffrey Trinidad, Ryan Emian Esto, Randy Enricher Abilito na magkaroon sa mga anak, Panginoon. Leonardo Baliksa, Josefino Bisana, Bisalino Tunggala, Lady Carno Manos, Rosalia Bubrin, Juliana Torres, Lady Diane Dilor, Juanito Bayona, Remedios Manuel, Isilda Rivera, Humobono Marcelo Jr., Roger Torres, Delpin and Hermie Vizcara, aming kapatid na si Arceli Bugtong, Sonia Badjao, Alfredo Martinez, Mark Ethan Viloria, Luciano de la Cruz, na nawa matigil na ang kanyang bisyo, Percival Inocencio. Ganon din si Tess Patricio, Panginoon. Si Mark Luis Alejandrino, na ma-regular na sa work, Mary Jane Camarillo, Lino Soriano, Edward Vintes, Joan Dison,
Jeffrey de la Cruz, Federico Galvez, April Rhea Torres, Eduardo Gamboa, na may glaucoma, Panginoon. Si Mirna Liding, na may breast cancer. Sergio Aguila, Mary Glyza Legarto, David Timacunanan Ortiz, Mary Graciela Mendinin. Lord, patuloy ko silang pagulingin, Panginoon. Ganon din si Perdi Health Director at si Myers Agor na magbenta ng kanilang mga lupa. Angel Joy Orbida, Arvin Jeronimo, Leila Deres, Elsa Venus, Maricel Pinlac Paragisan, Mark Arvin Jeromo, Graciano Landigan, Arturo Ramos, Rose de la Cruz, Tasong, maging negative ang result. Ganon din ang si aming kapatid na si Teresa Dizon na may ubo, Panginoon. Ganon din, Lord, tinataas ko sa iyo, Lord, ang mga kaluluwa, Panginoon, sa purgatorio. Akuin mo sila, Lord. Ang aming kapatid na si Sofia, Segundo, Tangkilino, Rizalina, Tirasporo, Juliana, Isabelo, Pilar, Ines, Juanito, Milagros, Maricel, Melba, Pedro, Bienvenido, Segundo, Natividad, Henry, Dominador, Dennis, Pernil, Bernardino, Armando, Aniceto, Rene, Domingo, Avelino, Mariano, Licky Boy, si Marlon, Eloisa, Josepina, Jesus, Erlinda, Erlindo, Senyor, Alexander, Fernando, Litio, si Doriet, at si Elinor. Lord, sa oras na ito, nawa, patuloy mong dingin, Lord, ang aming mga panalangin sa oras na ito. Pangunahan mo kami, Lord. Patuloy mo kami lukutan ng banal na Espiritu Santo sa oras na ito, sa pag-awit namin ng Come, Holy Spirit. Amen.
narito, mga kapatid, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang ating kaliwang kamay. Itantay po natin sa ating katawan na may karamdaman. Maniwala tayo, manalig tayo, buhay ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Siya ang dakilang manggagamot, ganon din sa lahat ng nanonood ngayon. Manalig kayo na buhay ang Diyos. Siya ang dakilang manggagamot. Kapag awit natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kagalingan at pinagpapalo mo sa aming lahat at sa bawat kahilingan na aking mga kapatid sa oras nito. Pinaangkin namin at tinugunin ang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. At Shalom. bago tayo magtapos, pawitin muna natin ang thank you, Lord. I can wait for you today, and there's just nothing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you
at isama sa Anak sa Espiritu Santo, kapanalang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. I love you.